Sa totoo lang, maraming beses talaga na nagkakaproblema ako dyan. Hindi lang naman ito first time. Alam naman ninyo na yung tatay ko, pinagbibilin lagi sa akin bilang super ate, super manang, na alalayan Tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan, super manang, super ate mo. Tigilan mo na yung sinasabi. Sabi ng tatay ko, tigilan mo na yan. Hindi na kami naniniwala sa'yo. Matagal nang wala si Apo Lakay. Let the dead rest. Matagal na siyang namamahinga. Nabasa ko kasi itong article na to. Siguro hindi na hulingid sa ating kaalaman na si Amy Marcos ay talaga napariwara na ng wagas. As in, pariwara. At hindi na ngayon, ewan ko, I'm pretty sure she will not win the senatorial elections. I can say that with a virtual certainty na matatalo si Amy Marcos. At syempre, naalala ko, tinanong siya sa press con niya kung feeling ba niya matatalo siya sa eleksyon dahil sa mga pinagagagawa niya. Ang sinagot niya, hindi ako matatalo. Syempre, meron ba namang kandidato na aamin na matatalo siya? Walang ganun. Nung narinig ko yun, mga kutsero, pumasok na sa isip ko na, okay, maski siya alam niya matatalo na siya. Hindi lang niya tinatanggap. Kasi mga kutsero, mukhang seryoso na siya na sirain ang kanyang political career para kay Rodrigo Duterte. Kasi, magpapa-second hearing pa siya. At saan ko narinig tong second hearing na to? Actually, ito sinabi niya, I've decided to have a second hearing on April 3. Sabi daw ni Amy sa Philippine Star. Pero ito, narinig ko sa isang interview. Sa interview na to, doon niya sinabi na, kagabi nga, nag-iisip ako, magpapa-second hearing ako, nag-decide ako, magpapa-second hearing ako. Pakinggan natin interview. At may mga sinabi siya doon na parang lakas maka-gaslight, guys. Parang kasalanan pa ng administrasyon kung bakit nagkakagulo ang Pilipinas. Ang first question ko, bago yung findings, yung preliminary report, It must have been a difficult decision, no? Yung whether or not to go through with the investigation, yung hearings, yung Foreign Relations Committee. Gusto ko malaman yung thought process because even before coming to the decision na itutuloy mo, may pinanghahawakan ka na kasi nakita ko yung yung may parang pa-PowerPoint na ito ang diffusion lang. Ito ang red notice. Makita mo magkaiba na contrary to your claim na kailangan natin we are obligated to cooperate with Interpol because we got a red notice at yun ay ating ipatutupad. Diffusion lang. So handa, I mean even before the decision na gawin yung hearing na yan, alam mo na ang iyong kapatid, the chief executive, ay malalagay sa balag ng alanganin because, the decision will come from the highest official of the land. Kung itutuloy ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, what made you to decide to go ahead and conduct the hearing? Sa totoo lang, maraming beses talaga na nagkakaproblema ako dyan. Hindi lang naman ito first time. Alam naman ninyo na yung tatay ko, pinagbibilin lagi sa akin bilang super ate, super manang, na alalayan Tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan, super manang, super ate mo. Tigilan mo na yung sinasabi. Sabi ng tatay ko, tigilan mo na yan. Hindi na kami naniniwala sa'yo. Matagal nang wala si Apo Lakay. Let the dead rest. Matagal na siyang namamahinga. Marami yan ang papel ko, lalo nag-aaral kami sa abroad. Wala naman yung magulang namin. At saka ang weird naman ang palasyo, di ba? Talagang strange na lumaki ka sa isang lugar na ganon. Parating sinasabi ng tatay ko, alalayan mo yan. Mulat sa poll, talaga sinasabi ko na, yung Maharlika Fund na yan, magkakaalanganin tayo dyan. Yung PI na yan, yung pagpapalit ng ating konstitusyon, di ba? Nag-imbestiga rin ako siya. Oo. Oo, alala ninyo, ang pangit ka, sa pangalan pa lang, taog gani. Kaya ayoko na matotrouble siya. Tapos yung impeachment ni Inday Sara, medyo nagpaabot ako na hindi ito nakakatuwa. Talagang magkakaroon ng malalim at malawak na hidwaan ng ating bansa. Ang problema, hindi nga masyadong nakikinig. At pati na rin doon sa GAA budget ng 2025, na sa palagay ko, naku talaga naman, ang laking kawatan. Ano ba naman yan? Sayang lang ang hinihingi natin sa flood control, sa ating sundalo. At tumayo ako ng privilege speech. Nagagalit yata siya dahil nga hindi ako sumasang-ayon lagi. Kaso, ayoko naman siya mapahamak ng todo-todo. Ito nga, ang nangyari, ang balita ko, nagagalit siya doon sa investigasyon, pero hindi ko maintindihan kasi akala ko makakatulong ako, honestly, to tell the truth, Ali, and Pams, no? Kasi I thought,
Dahil nga, yung mga tao, galit na galit, nag-iiyakan, emosyonal na tayo. At, Hindi mga tao, kayo lang. Andyan, ang dami ng protesta, prayer rally, kung ano man ang tawag. Eh sabi ko, para makapagbigay ng liwanag, mag-imbestiga tayo. Kinumbida ko lahat ng government people. As a matter of fact, lahat sila, gobyerno, wala ngang representative. Buti nga si Inday Sara nag-zoom. Nagising na stress ng umaga. Wala talaga sa kanilang pangkat. Lahat gobyerno yon. Hindi ko naman alam ang mga sagot nila. Malay ko ba na hindi magtutugma? Lalo na kahit ang mga tao. Sila naman yun nagtanong ako dahil hindi ko alam ang sagot. Hindi ko naman control ang kanilang sasagutin. So I understand where you're coming from, Sen. Ako, sorry na lang. Hindi ko talaga ninanais na maggaganon. So Senator Ivy, looking back, hindsight, sabi nga, ika nila is 2020. You were against the Maharlika Fund, People's Initiative, itong impeachment po laban kay VP Sara, yung gaan na budget. And yet kasi it all came, it was all publicized, no? It came out sa media. Wasn't there any chance for you to discuss this privately bago humantong sa ganitong na punto na umabot na rin po na hindi na rin po binabanggit ang inyong pangalan sa mga huling mga kampanya ng alyansa? At yun na nga, very glaring kasi kayo po ang ate, kayo po ang kapatid. Hindi ba parang napakasalimuot na po ng pinagdaanan? Kung sakali po sana na pag-usapan ito privately para hindi humantong sa ganitong sitwasyon. Nung una, talagang nakikipag-usap ako, nag-e-effort ako, kahit alam ko may humaharang, maraming ayaw na nagsasabi ako. Alam naman ninyo ako, masyado kong prangka, hindi ko nga maintindihan paano ko naglanding sa politika. Dire-diretso ako magsalita at minsan masakit. Talagang mahirap At nung umpisa, kinakausap ko pa sa matter of fact, yung mga anak ko, tumutulay hanggang sa mga bandang April, May ng 2023. 2023? Kami. Oo, ang tagal na nun, no? Yeah. Anyway, nag-e-effort kami na talagang mag-usap, sabihin ko sa kanya. Kaya lang, ang feeling ko, walang nangyayari. At matapos nun, parang maraming humaharang. Tuwing dapat kami magkita, maraming humaharang. At sino yan? Pangalanan, sino yan? Pangalanan. Sino yung mga yan na pakiramdam mo, Senator? Hinaharang para mag-usap kayong magkapatid. Kasi iba yun di ba? Iba yung may komunikasyon sana dapat kayo. Sino yung, para may cordon sanitaire, ganon? Yes, parang ganon. Tapos, alam mo naman ninyo, nung bata pa ako, tanong pa ng tatay ko, as usual, nasabi ko na Malacanang is a snake pit. Yeah. At marami kasing tao doon na talagang kanya-kanyang agenda dyan. Maraming ambisyoso. Maraming nagmamadali maging Pangulo. Uunahan pa nga si Bongbong, kaya napipikon ako. Yung mga yan, kung ano-anong binubulong dyan, tapos nakaantabay kay Bongbong all day long, ang totoo, ako naman, hindi ako type na bababa doon. Unang-una, may trabaho din ako, may trabaho din siya. Ba't ko naman guguluhin at guguluhin? Pero sila nakatutok talaga, hindi ko kakayanin yon. At ang problema, yung habilin ng tatay ko na alalayan, bantayan, alagaan mo yung kapatid mo, hindi ko nagagampanan. At alam natin, napupolitika kapag gano'n. Palagay ko, overrepresented na nga yung gobyerno. Mag-isa lang ako doon sa isang panig hanggang dumating sina Alan Peter. Dahil ang dami-daming taga-gobyerno. Sa totoo lang, nung umpisa akala ko walang darating galing administrasyon. Dapat nga wala kang panig kasi hearing in aid of legislation yan. So, ibig sabihin, inamin mo na rin na you are the one politicizing the hearing. Pero biglang nagdagsaan, tapos gulat nga ako, dagdag sila ng dagdag ng pangalan. Sabi ko, ayos to. Talaga namang prepared sila. Siguro maganda yung hearing natin. Tapos, nung nandun na sila, dumami pala, 3 kwarto na kami, naubusan pa nga ng pagkain Kaya sabi ko, very represented. As a matter of fact, si Inday Sara lang ang nasa kabila at siya lang ang on Zoom, alas 3 ng umaga yata sa The Hague. Kaya, yun nga, inaanyayahan ko kasi magkakaroon ako ng second hearing. May second? Yes, magkakaroon ako. I finally decided kagabi na mag-second hearing na lamang dahil
may marami pang nagsasabing bitin, may mga katanungan ng OFW, at ang balita marami pang warrant na susunod. Hindi naman ito ang kaisa-isa at kahuli-huli ang warrant. Pero pag susunod, nababanggit nga yung pangalan ng 5 pulis. Kaya eto nga, kinakailangan alamin natin kung mali yung proseso, mali yung ginawa, wag nang uulitin. Tama na, Amy. Again, mga Kutsero, ang kinakagalit ko dito, hindi dahil sa pro-admin ako or whatever. Ang kinakainis ko dito, ginagawa tayong angat. Pinagpalit niya yung kanyang pamilya sa kanyang ambition. And those characteristics, mga Kutsero, ang turn off sa kanya. Kaya maraming mga tao ang hindi boboto kay Amy Marcos. Magulat na lang kayo, mga Kutsero, pagdating ng eleksyon. Pag nakapasok pa yan si Amy Marcos sa Magic 12, magugulat ako talaga.